Isang malamig na umaga sa bawat isa. Malamig at nag-aalab na puso. Malamig na kapaligiran, ngunit ang ating puso ay nag-aalab sa ating Panginoon. Amen. Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating pong online service. Welcome sa bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, welcome. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Isang umaga naman muli ng ating pong pagsamba at pakikinig ng Kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Sino po sa inyo ngayong sandali na feeling mo ang layo mo sa Diyos? Be honest. Na para bang ang layo ng Diyos sa iyong buhay. Nagsisimba ka naman, nagdarasal ka naman, pero pakiwari mo, pakiramdam mo, ang layo ng Diyos. Minsan. Minsan. Yeah. Minsan, pakiwari natin parang ang layo ng Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili sapagkat ako po'y mangungusap sa paksang tayo ay inilapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. We are brought near to God by the blood of Christ. Ito ang magbibigay sa atin ng kaunawaan na yung pakiramdam mo, yung pakiwari mo, na para bang ang layo ng Diyos sa iyo, ay magbibigay sa iyo ng kaunawaan, ng kaalaman, na ang Diyos ay napakalapit. Na tayo, ikaw at ako ngayong sandali, ay inilapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ito yung kahalagahan, the significance ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Tingnan po natin sinasabi ng banal na kasulatan, Efeso Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 13. And I pray that the Holy Spirit will give you a clear understanding, that the Holy Spirit will enlighten you through His Word, the Word of the Lord. Sabi rito, verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Alalahanin ninyo. Just to remember, not to dwell. Alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo'y ipinanganak ng mga hintil, ibig sabihin hindi Hudyo, at di tuli, ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Nung panahong yon, talatang 12, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Naniwala po ba kayo doon? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang salita? Kayo noon ay malayo, hiwalay kay Kristo, hindi saklaw ng tipan ng Diyos, hindi kasama sa mga pangako ng Diyos, walang pag-asa, walang Diyos. Ngunit ngayon, sinabi ng kasulatan, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo, kayo na dati malayo, ay inilapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Napakahalaga ng dugo ni Kristo. Ito ang naglapit sa atin sa Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ngayong sandali ng kaunawaan upang maintindihan natin ang nais na ipaunawa ng Diyos sa bawat isa. Sinabi po rito sa English version ng verse 11, it says, therefore, remember. Just remember. Do not dwell. Just remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. We are Gentiles. It says, alalahanin nyo, remember. Now, the word remember is a command. Ito ay isang utos. To think or to be mindful of your former life. Na iyong alalahanin ang iyong dating buhay. You see, by nature, we are Gentiles. Ibig sabihin, hindi tayo Hudyo.
Hindi tayo kasama sa pangako ng Diyos. We were without Christ. Yun yung ating former conditions. Yun yung dati nating kalagayan. Yun ikaw. Ikaw ay walang Kristo noon. Ikaw ay hindi kabilang sa pangako ng Diyos. And in verse 12 it says, at the time you were without Christ. Sa mga panahong yon, wala ka kay Kristo. O wala si Kristo sa iyo. Hindi mo kasama si Kristo. Wala siya sa iyong puso. Wala siya sa iyong buhay. You are aliens from the commonwealth of Israel. You are a stranger from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Now the word without Christ, it means we don't have the Messiah. We don't have the Savior. Therefore, we are going to perish. We are going to hell. Without Christ, ang tao pupunta sa kapahamakan, pupunta sa matinding paghihirap. Yun ang kalagayan natin noon. Wala tayong Kristo, wala tayong Messiah, wala tayong Savior. Sino ang may Savior? Sino ang merong Messiah? Ang Israel. But praise the Lord, dumating sa atin ang salita, ang mabuting balita. At ipinapaunawa sa atin ngayong sandali ang salitang remember. Alalahanin mo that you are aliens. Ibig sabihin ng aliens dito sa word na to, it means you are excluded. We are excluded from the commonwealth or citizenship of Israel. We do not belong to God. In other words, we have no right, we have no privilege to be part of Israel, na maging kabilang sa Israel. The Bible says we are strangers. It means we have no personal connection or relationship with God and His people. We don't have hope. And without God. You see, but the good news is in verse 13. Sabi diyan, but now in Christ Jesus, take note of that, in Christ Jesus, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Ikaw na naging malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. In the Amplified Version ng Bible, ganitong sinasabi, but now, take note of this, at this very moment. Think about that. But now, at this very moment in Christ Jesus, you who once were so very far away from God have been brought near by the blood of Christ. Amen? Can we give God the praise? It is in the present. It is now. But now. Take note of the word now. At this very moment, in Christ Jesus, you who once were so very far away, na napakalayo natin sa Diyos, we have been brought near by the blood of Christ. Now, the word near in this verse refers to a new spiritual position in Christ. Kaya ang gandang tinatalakay, inaaral natin ang epistle ng Ephesians, ang epistle sa Ephesians, because dito pinapaunawa sa atin yung ating spiritual position kay Kristo. Yung kalagayan natin kay Kristo. The word near refers to a new spiritual position in Christ that brings us to a personal and close relationship with God. And this was made possible through the sacrifice of Jesus Christ on the cross and the shedding of His blood. The Bible says we are brought near to God by the blood of Christ. Pero minsan, bakit parang iba, pakiwari mo parang malapit ba ako kay Lord? Talaga bang dinala ako na malapit kay Lord? Kasi minsan nandiyan ako pero parang ang layo ko. Pakiwari ko ang layo ko. Feeling ko parang hindi ako part, hindi ako kabahagi sa pangako ng Panginoon. Kapatid, it is not about feelings. It's about faith. Hindi pakiramdam, kundi pananampalataya. And without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan natin ng pananampalataya. The more we hear the Word of God, the more faith will increase sa buhay natin. Na makilala natin ang Diyos
sa ating buhay. We are brought near to God by the blood of Christ. Nilapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. And take note of this, we know that God is a holy God. Amen? Naniwala tayo ng Diyos ay banal, ang Diyos malinis, ang Diyos ay pure, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal. He is so pure and no one can come to Him unless he or she become purified and sanctified. And that is the effective work of the blood of Christ. Na kailangan maintindihan natin, ito yung gawa ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Maunawaan natin yung effective work niya. So the question today is this, what did the blood of Christ do for us? Ano ang ginawa ng dugo ni Kristo para sa iyo? Make it personal sa iyong buhay. Ano ang ginawa ng banal na dugo ni Kristo sa iyo? Ano yung kanyang efficacious effect? Yung effective work ng blood ni Kristo? Una po, the blood of Christ cleanses us from all our sins and guilt in our conscience. Kaya merong isang tao na parang napakalayo niya sa Diyos, ito ay dahilan sa kasalanan na pumipigil o mahadlang sa kanya upang maranasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. But the good news is this, the blood of Jesus brought us near to God. And the Bible says, the blood of Christ cleanses us from all our sins and guilt. Ang dugo ni Kristo ang siyang naglilinis ng ating mga kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7, ganito sinasabi, but, question is this, but, kung if we walk in the light as He is in the light, kung ikaw ay lalakad sa liwanag na katulad niyang nasa liwanag, meron kang pakikipag-isa sa Kanya. We have fellowship with Him, and we have fellowship with one another, and the blood, take note of this, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Are you with me? Ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay lalakad sa liwanag, mamumuhay sa liwanag na katulad niyang nasa liwanag. At kung tayo po'y nakikipag-isa sa Kanya. Mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, remember your former condition. Remember your former life. Nung wala ka kay Kristo, ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. At kung pakiwari mo, pakiramdam mo na parang ang layo ng Diyos sa iyo, feeling mo na parang nandiyan ka pero hindi mo siya nararamdaman, it is because mayroong kasalanan. Ang hindi pamumuhay na kasama ng Diyos sa liwanag ay pamumuhay sa kadiliman. It says, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. We have fellowship with God. Meron tayong pakikisama sa Kanya, meron tayong pakikisa sa Kanya, at ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mamuhay tayo na malapit sa Diyos at kaysa niya sa kalinisan ng buhay dahil ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Take note of that word, mga kapatid. No? Present tense yan. Patuloy yan, continuous yan. Kung minsan nakakaramdam ka na para bang ikaw ay naatake ng kaaway sapagkat tayo po ay nasa isang invisible war, merong digmaan at ang kaaway nais niyang kunin ang iyong kaluluwa at dalhin ka sa kapahamakan. Kinakailangan mo mag-decision, kinakailangan mo maunawaan na ikaw ay dapat na mamuhay sa liwanag upang ang dugo ni Kristo ang siyang maglinis sa iyong mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, maging sa ating konsensya. Sabi ng Hebreo, Kabanatang 9, talatang 13. Kung ang dugo ng mga kambing at toro ang abo ng dumalagang baka, ang iwiniwinisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila luminis ayon sa kautusan. Take note sa kautusan sa lumang tipan, para malinis ang isang tao, winisikan sila ng dugo ng kambing, ng toro at ng abo ng dumalagang baka. Ito ginagawa sa kanila para sa paningin ng Diyos sila ay malinis. Ito ang pamaraan sa lumang tipan. Ngunit ang pamaraan sa bagong tipan ay kakaiba. Sabi ng talatang 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Amen? Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay.
When we apply the blood of Jesus in our lives, He cleanses us. Nililinis niya tayo. Kaya nga ako every day ako'y lumalapit sa Panginoon. Every morning, I ask God for cleansing. I apply the blood of Jesus. Kasi ang banal na kasulatan ay nagsasabing, inilapit ka sa Diyos sa pamagitan ng banal na dugo niya. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga kung pakiwari mo na meron kang parang ang layo, no? Just lumuhod ka lang. Kausapin mo ang Diyos. Sabi mo sa Kanya, Lord, kung meron po akong nagawang kasalanan na hindi ko alam, ipaalam mo sa akin. At hihingi ako ng tawad. At hihingi ako ng paglilinis ng dugo ni Kristo. Sapagkat walang ibang makapaglilinis sa iyong konsensya, sa iyong budhi, sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban, kundi ang banal na dugo lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Kasi sabi ng verse 14 in the English version, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Kaya merong karapatan, may kapangyarihan na malinis ng dugo ni Kristo ang sinuman sapagkat si Kristo ay walang spot. Blameless siya, wala siyang kasalanan. Siya lamang ang may kapangyarihan, may kakayanan na makapaglinis ng kalooban ng sinuman. Walang nakakakita ng ating kalooban. Walang nakakakita ng ating kaisipan. Walang nakakaalam ng ating budhi, ng ating konsensya. Ang Diyos lang. Kaya lamang minsan ginagamit ito ng kaaway dahil kilala ka ng kaaway. Kilala ng dyablo ang bawat isa sa atin. Kilala niya. Kaya nga mayroong familiar spirit na para bang kapag meron kang mahal sa buhay na nawala na akala mo yung kaluluwa niya bumalik, hindi. Kasi ang tao pag namatay na, talagang harap na sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng kahatulan sa kanya kung siya ay papunta sa paraiso, kaharian ng Diyos, o sa nakalulungkot na paghihirap sa impyerno. Pero ang dyablo, ginagamit niya yon para isipin ng maraming tao na ang kaluluwa bumabalik. Hindi. Ang dyablo, kilala niya ang bawat isa. Kilala niya kapag ikaw ay nasa iyong private place. Alam niya ang ginagawa mo sa lugar na walang nakakakita. At ginagamit niya yon upang ikaw ay kanyang kontrolin, ikaw ay kanyang i-dominate. But praise the Lord, I have a good news for you. Ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa ating pong konsensya. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya kung pili mo parang merong kabigatan sa iyo, merong masamang bagay sa iyo, no? Just kausapin mo lang ang Diyos. Sapagkat tayo po ay nabayaran ng dugo ni Kristo. Tayo binili ng dugo ni Kristo, tayo nilinis ng dugo ni Kristo, at kung ikaw ay nakararanas na parang ang gulo ng buhay, parang hirap na hirap ka na, just kausapin mo lang ang Diyos. Buhay ang Diyos. At ang Diyos ay nakikinig sapagkat siya ay nagmamahal sa iyo. Purihin ang Panginoon. You see, sabi ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 14, sa pamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Ginagawa kanyang ganap, nililinis kanya, inaari kanyang ganap sa pamagitan ng paghahandog ni Kristo. Patuloy kanyang lilinisin, patuloy kanyang pakakabanalin sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa atin po. In the English version, it says, for by one offering, He has perfected forever. Take note of that. He has perfected forever and completely cleansed those who are being sanctified. Bringing each believer to spiritual completion and maturity. Kaya nga, the more na ikaw ay na malapit sa Diyos, dahil inilapit ka ng banal na dugo ng Panginoon, the more na malapit ka sa Kanya, dinadala ka niya sa maturity, dinadala ka niya sa paglago, dinadala ka niya doon sa kalagayan na ang spiritual life mo ay nagle-level up. You know why? Because nearness of God is likeness of Him. The more na ikaw ay nalalapit sa Panginoon, nalalapit sa Kanya, the more na nagiging katulad mo siya. At yun ang ginagawa ng dugo ni Kristo sa atin. Nililinis niya tayo. This is the manifestation of the effective work of the blood of Christ. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya nga kinakailangan mo ang dugo ni Kristo to shield your mind, to shield your heart, to shield your life
Apply the blood of Jesus. In the Old Testament, God said, when I see the blood, I will pass over you. No, nung in-apply nila ang dugo ni Kristo sa kanilang bahay, sa kanilang buhay, at dumaan yung angel of death, nilampasan sila ng angel of death. Nilampasan sila ng kapahamakan. Bakit? Kasi in-apply nila ang dugo ni Kristo. Mga kapatid, napakahalaga na ina-apply natin ang dugo ni Kristo araw-araw sa ating buhay. Araw-araw nagpapalinis tayo sa Kanya. Araw-araw lumalapit tayo sa Kanya. At kapag ginagawa mo yon, iba yung pakiramdam na napakalapit ng Diyos sa iyo. At kapag malapit ang Diyos sa iyo, malapit ang pagpapala sa iyo, malapit ang pagkalinga at pagmamalasakit ng Panginoon sa iyo. Amen? Can we give Him the praise? You see, ano pa yung ginawa ng dugo ni Kristo? Bakit tayo dito inilapit sa Diyos? Pangalawa, the blood of Christ gives us access. Ito nagbibigay sa atin ng access for us to enter into the presence of God. Ang dugo ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng daan upang tayo po'y makapanahan sa presensya ng Diyos. Walang sino man ang makapananahan sa presensya ng Diyos. Wala. Walang sino man. Sapagkat ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay malinis. Sa katotohanan, hindi ka pwede makita ang Diyos, pero pwede mo siyang maramdaman. Bakit? Kasi mayroong dugo ni Kristo na naglalapit sa atin at nagbibigay sa atin ng access sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 18, tingnan po natin. For through Him, through Jesus Christ, through what Jesus has done, we both have access by one Spirit to the Father. Meron tayong access. Meron tayong daanan patungo sa Ama. Ang dugo ni Kristo ang magdadala sa atin sa Ama. Hindi lamang tayo nililinis ng dugo ni Kristo, hindi lamang nililinis tayo mula sa ating mga kasalanan, mula sa ating pong budhi, sa ating konsensya, tayo po'y binibigyan niya ng access para makalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 11, basahin natin ng malakas. Ready? Go! Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga kung ang feeling mo, pakiramdam mo parang ang layo mo sa Diyos, dahil ang dami mong problema, ang dami mong pagsubok sa iyong buhay, ang daming mga kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran, kapatid, meron kang kalayaan. Meron kang free will, meron kang choice, meron kang decision sa iyong buhay upang ikaw makapasok sa dakong kabanal-banalan. Yung dakong kabanal-banalan, ito yung banal na presensya ng Diyos. See, I remember one time, hindi ko makalimutan itong pagkakataon na ito, napaka-vivid ng memory na ito. Yung mga pakiramdam ko, layo ko sa Diyos. Talaga, ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming atake ng dyablo. Alam ba ninyo na kapag ang dyablo umatake sa isang tao, sunod-sunod yan. Sunod-sunod yan. Diba? Kaya nga kahit nga sa cellphone makita mo pag sa cellphone ka, pag nag-scroll ka lang makita mo doon mga pagpasok ng isang porno, may antindi ng pornography sa cellphone. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Pag-click mo lang, sunod-sunod yan. And if you are not aware, if you will not make a decision to stop it, tuloy-tuloy yan. Kasi ako, I remember talagang ang daming atake ng dyablo sa aking buhay. Umiyak ako, Lord, hindi ko na, yung bang, nakalasan para bang bigat na bigat ka na. Yung bang parang over-fatigue ka na sa mga pangyayari, kasi mas mahirap yung nagkaroon ka tinatawag ng mental torture Yung tino-torture ka sa isipan mo, mas nakakapagod yung sa isip kaysa sa katawan Ako naranasan ko na pagod ako sa isip, ang daming problema, ang daming kong inasikaso problema, ang daming atake ng dyablo. Sabi ko, Lord, parang ang layo mo. Kaya lang nung binanggit ko yung dugo ni Kristo, Lord, I apply the blood of Jesus. Then suddenly, bigla ako napaluhod. Tapos sumagulgol na lang ako, iyak na lang ako ng iyak. Dinala ako ng dugo ni Kristo sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya nga, I love Psalm 91. Psalm 91.
He who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His wings, and under His feathers you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Yung katotohanan niya, siya yung magiging shield mo. Yung katotohanan ng Diyos. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Why? Because you dwell in the presence of God. Why? Bakit ka napunta sa presence ng Diyos? Because of the blood of Christ. Amen. Can we give Him the praise? Kaya sabi diyan, mga kapatid, tayo'y malaya na. Malaya ka na. Pagkatabi mo ang katabi mo, sabi sa Kanya, malaya ka. Malaya ka na makalapit sa Kanya. Malaya ka na makapasok sa Kanya. Kung feeling mo parang hindi ka malaya, kung feeling mo parang ikaw ay nakatali ka sa isang bagay, parang may kumukontrol sa iyo. Just confess, Lord, let your blood cleanse me. Ang iyong banal na dugo ang magdala sa akin sa iyong presensya. Mga kapatid, walang sino man ang makakalapit sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal, ang Diyos ay malinis. Hindi tayo banal, hindi tayo malinis, pero ang dugo ni Kristo ang nagpapabanal sa atin, ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa atin, ang dugo ni Kristo ang maglalapit sa iyo sa presensya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi sa talatang 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Ano yung buhay na daan na yon? Ano yung daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing? Ito, ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Ang katawan ni Jesucristo ang naging daanan po natin. Ang kanyang dugo. Ang siyang nagbigay ng access sa atin. Kaya sabi sa talatang 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Sino itong pinakapunong pari? Ay siya ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa talatang 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi. Bakit? Kasi nalinis tayo. When you ask for His forgiveness, walang perpekto sa atin. Minsan may nagagawa tayong kasalanan, minsan may mga nasasabi tayo, naiisip tayo, nagagawa tayo. Minsan na-overlook natin, na-take for granted natin yung mga kasalanan na yan. At hindi natin alam, kaya minsan ang bigat ng buhay, ang hirap ng buhay, hindi tayo maka-take off kasi ang kasalanan ang nagpapabigat sa buhay ng tao. But the moment na lumapit ka kay Jesus, at sinabi mo kay Jesus, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Lilinisin ka niya, patatawarin ka niya, at bibigyan ka niya ng access sa kanyang banal na presensya. Makakalapit tayo sa kanya na may malinis na budhi. Sapagkat nililinis na ang ating mga puso at inugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ano yung dalisay na tubig? Ang dalisay na tubig ay ang salita ng Diyos. The more you hear the Word of God, the more na nililinis ka niya. The more you read the Word of God, the more na nililinis ka niya. Kasi ang salita ng Diyos, ito ay isang salamin sa ating buhay. Di ba, pag humarap ka sa salamin, titingnan mo sa sarili mo, ano ba yung may dumi sa akin? Ano ba yung mga bagay na kailangan mawala sa akin? Nililinis mo yon. Kaya nga, pag tumingin ka sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay katulad ng isang salamin na ito'y naglilinis ng ating buhay. Ito rin ay isang dalisay na tubig na inuhugasan ng ating katauhan. Amen? Kaya nga, lumakad tayo ng mayroong kabanalan. Lumakad tayo na tayo po ay makakapasok sa... Meron na tayong, we can walk right in the very holy of holies where God is. Sabi sa English version ng Hebrews 10 verse 19, tingnan natin saglit. So, dear brothers and sisters, now we may walk right into the very holy of holies where God is because of the blood of Jesus.
Amen? Can we give God the praise? Tandaan natin, ang dugo ni Jesus naglilinis ng ating konsensya, ng ating buhay. Pangalawa, ito nagbibigay sa atin ng access. Pangatlo, ito yung tumubos sa atin. Actually, ang dami yan, pero iilan lang ito na nais ko sabihin sa inyo. The blood of Christ redeems us and forgive us for our sins. Ang dugo ni Kristo ang siyang tumubos sa atin. Ang dugo ni Kristo ang siyang ipinambayad sa iyo. Kaya this is our theology. Jesus died for us. He shed His blood for us. And then Jesus rose again for us to be resurrected. You see, the blood of Christ redeems us. Ang dugo ni Kristo ang tumbos at nagpatawad sa atin sa ating mga kasalanan. Colossians chapter 1, verse 13. In the Amplified Bible, sabi rito, the Father has delivered and drawn us to Himself. Ang Ama ang siyang nagligtas sa atin at tayo ay Kanyang inilapit sa Kanya mula doon sa control and the dominion of darkness. Mula sa pamamahala at kapangyarihan ng kadiliman, He has transferred us into the kingdom of the Son of His love. Inilipat niya tayo doon sa kaharian ng Kanyang anak na minamahal. Amen? Natutuwa po ba kayo doon? This is our spiritual position. We are brought near to God through the blood of Jesus. The Father has delivered and drawn us to Himself out of control and dominion of darkness. Kaya kung ang darkness o ang kadiliman o ang diablo kumukontrol pa rin hanggang ngayon sa iyo, isa lang ang ibig sabihin nun. Binibigyan mo siya ng pagkakataon sa iyong buhay. The Bible says in Ephesians 4:27, don't give the devil a foothold in your life. Kasi pag bigyan mo siya ng foothold, yung foothold niya magiging stronghold. Yung stronghold niya magiging strong man sa buhay mo. That evil spirit is the strong man. We must bind the strong man. We must command the strong man to get out in our life. Kaya merong pag-aaway, merong pagtatalo-talo, merong kaguluhan sa pamilya. Kasi merong strong man, evil spirit na strong man na kumukontrol. But the Bible says the Father has delivered and drawn us to Himself. That is the good news. Kinuha tayo ng Ama, inilipat tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo doon sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. This is our position. We are in Christ. You belong to God. Don't give the devil a foothold. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon sa iyong buhay. Sapagkat pag binigyan mo siya ng pagkakataon sa iyong buhay, madumi ang kanyang kamay, madumi ang kanyang paa. Hindi nga kayo nagpapapasok ng mga tao na madumi ang paa sa bahay ninyo, di ba? Pinaiiwan nyo yung tsinelas, yung sapas, iwanan ng tsinelas dyan, malinis ang bahay namin. Di ba? Literally, ginagawa natin noon. Ayaw natin magpapasok sa bahay natin na marumi ang paa. May gumawa na ba sa inyo noon? Wala. Pero tandaan natin ng diablo, madumi ang paa. Huwag siyang papasukin sa inyong buhay. Madumi ang kanyang kamay, huwag niyo siyang pahawakin sa inyong finances kasi kukunin niya lahat. Nanakawan kanya sapagkat naparito ang diablo para magnakaw, pumatay at magwasak ng buhay. But praise the Lord, Jesus came to give you life and to have it more abundantly. That is the good news. Kapit ka, kapatid. Magtiwala ka sa Kanya. Kung inatake ka ng diablo, ginagawan ka ng kalokohan, ng kasamaan ng diablo, lapit ka lang sa Panginoon. It's just a prayer away. Just speak the word, Lord, help me. Lord, cover me with your holy blood. Lord, I apply your blood in my life. Shield me with your blood. And when you are shielded by the blood of Jesus, the devil will never ever touch you. Hindi kanya matatouch, hindi kanya mahawakan. Bakit? Kasi hawak ka ng Diyos. Amen? Hawak ka ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. See, the Father has delivered and drawn us Himself out of the control and the dominion of darkness and has transferred us into the kingdom of the Son of His love. Verse 14, it says, in whom we have redemption. Sa Kanya, meron tayong katubusan through His blood sa pamagitan ng Kanyang dugo, which means the forgiveness of our sins. Yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Siya ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pwedeng sabihin ng iba, Pastor, laki na ng kasalanan ko.
Di mo lang alam, ang dami ko nang ginawang malalaking kasalanan. Sasabihin ko naman sa iyo, kapatid, gaano man kalaki ang kasalanan mo, mas malaki, mas matindi ang pagpapatawad ng Diyos. Amen. Huwag lang tayong paulit-ulit sa kasalanan. Pag nakaramdam ka, parang umuulit-ulit yung kasalanan. No? Kuha ka ng prayer warriors. Marami rito pwede mag-pray sa'yo. Pwedeng umalalay sa'yo. We are a big family. Kung mayroong kasalanan sa'yo na paulit-ulit, na hindi mo kaya, hindi mo control, you need somebody. Kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng pwedeng mag-disciple sa'yo, na pwedeng umalalay sa'yo. Kailangan mo ng spiritual guide, ng isang kapatid na magmamahal at magmamalasakit sa'yo. Aalalayan ka. Kung hindi mo kaya, aalalayan ka. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ako man, hindi naman ako nakatayo sa inyo ng ganito kung walang umalalay sa akin. May umalalay sa akin. May tumulong sa akin. At higit sa lahat, ang Panginoon tinulungan niya akong makatayo sapagkat siya ang aking pundasyon. Siya ang ating foundation. Amen? Siya ang nagpapatawad, siya ang naglilinis sa ating buhay. Kasi mas maganda yan sa Tagalog, tingnan natin sa magandang balita, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay, take note of that, napalaya tayo. May kalayaan kay Hesus Kristo. Ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Ang pinatawad ni Jesus ay totoo ngang pinatawad. Ang nilinis ni Jesus ng kanyang dugo ay totoo ngang nalinis. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5 verse 9 in the Amplified Bible, therefore since we have now been justified, declared free of the guilt of sin, we are justified. Tayo po ay inaring matuwid, diniklarang malaya mula doon sa guilt ng kasalanan, mula doon sa konsensya, nagkokonsensya doon sa kasalanan sa ating pong konsensya. By His blood, how much more certain is it that we will be saved from the wrath of God. Amen. Praise the Lord. Ano yung wrath ng Diyos? Ano yung parusa ng Diyos? Itinuring tayo matuwid sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa. How much more certain is it that we will be saved from the wrath of God through Him, through Jesus Christ. Maliligtas ka sa poot, parusa ng Panginoon. Amen? You see, ang dugo ni Kristo, ito yung tumubos sa atin, ito yung nagpatawad sa atin, ito yung nagliligtas sa atin mula sa parusa ng Diyos. May kaparusahan, may judgment, pero ang mga pinatawad, ang mga nilinis ng dugo ni Kristo ay walang puot na darating sa kanila sapagkat sila'y naligtas sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Purihin ang Panginoon. At pang-apat, mga kapatid, the blood of Christ empowers us. First, the blood of Christ cleanses us from all our sins and guilt in our conscience. The blood of Christ gives us access to the presence of God. The blood of Christ redeems us. And then the blood of Christ empowers us to overcome the devil and his works. Ang dugo ni Kristo nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin, para ma-overcome natin ang gawa ng kaaway at ang diablo mismo. Pahayag, Revelation chapter 12 verse 10, sabi rito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagat itinapon na mula sa langit ang magpaparatang o nag-aakusa sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Verse 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero. Purihin ang Panginoon. Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pagliligtas ng Diyos
ay nahayag na, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari, ipinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Itinapon na ang nagpaparatang. You see, ito yung future ng dyablo. Ito yung kanyang kinabukasan. Ang dyablo, si Satanas, iilan na lamang yung kanyang mga sandali, yung kanyang oras, yung kanyang mga araw, nabibilang na. Isang araw mananagot na siya sa Diyos. Pero siya po ay pinagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos, ng mga nilinis ng dugo ni Kristo, ng mga taong merong access sa presence ng Diyos, ng mga niredeem o tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Kaya kapag ang dyablo ay nanggugulo sa iyo, apply the blood of Jesus. Amen? God said, when I see the blood, I will pass over you. Lalampasan ka ng kapahamakan. Lalampasan ka ng kaaway because of the blood of Christ. You see, in the English version it says, they overcame Him. They overcame Him by the blood of the Lamb. Napagtagumpayan niya sila. Napagtagumpayan nila siya sa pamagitan ng dugo ng kordero and by the word of their testimony, sa pamagitan ng kanilang patotoo. In the English version, ng contemporary English version, it says, our people defeated Satan because of the blood of the Lamb and the message of God. Yun yung kanilang testimony, yung mensahe ng Panginoon sa kanilang buhay, yung word of God sa kanilang buhay. Mga kapatid, gaano man katindi ang atake ng dyablo, gaano man katindi ang kanyang ginagawa, ang kanyang panghaharas. Kasi ang ginagawa ng dyablo sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, hinaharas niya. At sa mga hindi Kristiyano, sa mga hindi mananampalataya, binubulag sila. The God of this world blinded the unbelievers. No, yung God of this world, siya si Satan. Bakit siya naging God of this world? Kasi nga, dahil kinuha niya yung authority kay Adam and Eve. But the God of all gods, the Lord of all the lords, is the Lord Jesus Christ. Amen. Masikit na makapangyarihan, masikit na mas malakas kaysa sa Kanya. At sa pamagitan ng dugo ni Kristo, mapagtatagumpayan mo, kapatid. Kahit ano ang laban mo, kahit ano ang pagsubok mo, kahit na gaano katindi ang pangaharas, ang pandaraya, ang kasinungalingan ng dyablo sa iyong buhay, just apply the blood of Jesus. Because the blood of Jesus will purify you, will cleanse you. The blood of Jesus will give you an access to the presence of God. Amen. Ang dugo lamang ni Kristo, wala nang iba ang makapagbibigay ng kapangyarihan sa iyo para mapagtagumpayan mo ang lahat ng gawa ng kaaway. You see, God cares for you. Ang Diyos nagmamalasakit sa iyo. Ang Diyos nagmamahal sa iyo. Kaya kung meron mang gumugulo sa iyo, kung meron mang ginagawang kaaway sa iyo, just apply the blood of Jesus in your life. There is power in the blood of Jesus. May kapangyarihan. Ito yung naglilinis sa atin. Kaya kapag ka nalinis ka ng dugo ni Kristo, walang maisusumbat sa iyo ang dyablo. Kasi tandaan natin, ang dyablo ay laging nagsusumbat. Ang dyablo laging nagpaparatang. Lagi yung tinitingnan ang buhay mo. Hindi nababasa ng dyablo ang iyong kaisipan. Hindi niya nababasa. Pero binabantayan kanya kung ano magiging decision mo, kung ano ang iyong gagawin. Patandaan natin, meron kang kapangyarihan. Just apply the blood of Jesus because there is power in the blood of Jesus. Amen? Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Let's pray. Lord, thank you so much for your word, for your message for us today. The blood of Christ cleanses us. The blood of Christ is our access to the presence of God. The blood of Christ redeems us and forgives us from all our sins. The blood of Christ empowers us. Lord, thank you so much for your blood. Thank you, Lord. Ang dugo mo lamang, Panginoong Jesucristo,
ang naglapit sa amin sa Diyos. Kami na dating walang Kristo, walang Misaya, walang tagapagligtas, hindi kabilang sa tipan at pangako ng Diyos, walang pag-asa, walang Diyos, pero ngayon inilapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo.